Magandang umaga mga bata. Welcome sa ating Light of Life Church Sunday School. Tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil iningatan niya tayo sa nagdaang linggo. Lumipas ang bagyo at ngayon nahihirapan tayo sa ilaw at sa tubig, pero patuloy tayong iniingatan at ginagabayan ng Panginoon. Mga bata, alalahanin niyong ipanalangin yung mga taong matinding naapektuhan ng nakaraang bagyo. Mga bata, ngayon ay araw ng linggo, kaya araw upang tayo ay sama-samang sumamba sa ating Diyos. Alam ko handa na kayong magsimula, tayo ay magsimula sa panalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon, magandang umaga po. Maraming salamat dahil muli namin nasilayan ng umaga. Maraming salamat po dahil iningatan mo kami sa nagdaang linggo. Maraming salamat sa oras at sa lugar na iyong ibinigay sa amin. Kami po ay narito upang magsama-samang purihin at sambahin ka, upang makinig at pag-aralan ng iyong salita. Gabayan mo po kami ng iyong Espiritu Santo upang mas maintindihan namin ang ituturo mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, sabay-sabay tayong umawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Ikaw ay tumayo at sundin natin ang mga awitin na ito. Come on, people, now don't be late. It is time now to celebrate. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good news. Come on, people, now don't be late. It is time now to celebrate. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good news. Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you.
You died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He hears me and hears me when I call. He hears me when I call. At para sa memory verse natin ngayong linggo, pakinggan natin ang isa pa nating teacher. Makinig kayong mabuti. Magandang umaga mga bata, kamusta na kayo? Nagdaan ang panahon o nagdaan ang mga araw na tayo ay binagyo, ngunit dalangin ko na kayo ay ligtas, gayon din ang inyong mga pamilya. Mga bata, ngayon ay tutungo na tayo sa ating memory verse para tayo ay mas mapalapit sa Diyos o kaya naman mas makilala natin siya ng lubusan. Ngunit bago natin basahin ang ating memory verse mga bata, may tanong ako. Saan nga ba mababasa ang salita ng Diyos? Tama mga bata, ito ay mababasa sa Bible o kaya naman sa Tagalog, Biblia. Sa Bible o sa Biblia, makikita natin at mababasa ang salita ng Diyos, kung saan malalaman natin kung ano ang kanyang sinasabi at kung ano ang nais niyang ipagawa para sa ating lahat. Gayon din ang kanyang plano para sa ating mga buhay. Gaya na lamang ng ating memory verse ngayong araw na ito. So mga bata, basahin natin ang ating memory verse sa Biblia. Ngunit ano nga ba ang ating memory verse? Matatagpuan ang ating memory verse sa Aklat ng Roma, chapter 10, verse 13.
Mga bata, naalala niyo pa ba kung paano maghanap nito sa Biblia? Alalahanin nga natin. Paano maghanap sa Biblia? Una, buksan ang Biblia. Kung kayo man ay mayroong Biblia, mga bata, sa inyong bahay o sa iyong tabi, maaari niyo ba itong buksan? Pangalawa, hanapin ang aklat na babasahin. Para sa linggong ito ay ang aklat ng Roma. Sumunod, hanapin ang malaking bilang na 10 o yung number 10. At huli, hanapin ang maliit na bilang 13 o number 13. Ayan mga bata, handa na kayong magbasa kung ito ay inyong nahanap na. Basahin natin mga bata ng sabay-sabay. Roma chapter 10 verse 13. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Mga bata, ang aklat ng Roma ay isinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Romano at nais niyang paalalahanan ang lahat ng mga taga-Romano ng mga salita ng Diyos o ang plano ng Diyos para sa kanilang lahat, gaya na lamang ng nasabi niya sa chapter 10 verse 13. Sinimulan niya ito na banggitin sa pamamagitan ng kasulatan. Ang kasulatan na tinutukoy dito mga bata ay ang Biblia. Ang Biblia ang naglalaman ng lahat ng plano ng Diyos, lahat ng salita niya, at lahat ng nais niyang malaman natin para sa ating buhay. Hindi lamang para sa ating mga buhay mga bata, gayon din sa ibang tao. Nais niya na malaman ng buong mundo ang kanyang plano na napakaganda para sa ating lahat. At ito ang sinasabi niya sa pangalawang parirala. Ito ay ang maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Mga bata, may tanong ako. Kung nais ninyong kausapin ang inyong katabi o kaya naman ang isang taong malayo sa inyo, ano ang gagawin ninyo? Maaring tawagin niyo ang kanyang pangalan. Tama ba mga bata? Halimbawa, kung nais kong kausapin ang isa sa inyo, dapat tawagin ko ang kanyang pangalan para ako ay kanyang pansinin o mapansin. Sige nga mga bata, tatawag ako ng ilang bata sa inyo ngayon. Una, si Adrian. Adrian. Narinig mo ba ako, Adrian? Yan. Sa tingin ko tumingin si Adrian sa screen, no? Dahil tinawag ko siya. O kaya naman si Sean. Sean! Tumingin kaya si Sean? Sa tingin ko, tumingin din si Sean kasi tinawag ko ang kanyang pangalan. Gayun din kapag tinawag ko si Elisha. Elisha! Narinig kaya ako na Elisha? Sa tingin ko, tumingin din siya sa screen. Maaring yung tatlong batang tinawag ko ay nagulat din dahil hindi ko alam kung nandyan sila, pero alam ko na nag-Sunday school sila. Gayon din mga bata, kung kayo ay may nais sabihin sa isang tao, maaari niyo siyang tawagin sa kanyang pangalan. Halimbawa na lamang kung may nais kayo na bilhin, maaring sabihin ninyo sa magulang ninyo, sa nanay ninyo o sa tatay ninyo kung ano ang nais nyong bilhin. Lalo na kapag ito ay paborito ninyong laruan, no, mga bata. Pero alam nyo ba mga bata, ang pagtawag ay maaari din nating gawin sa Panginoon. Dahil ito nga ay gusto niya rin gawin natin para sa ating mga sarili. Dahil kung tayo ay tatawag sa Panginoon, tayo ay maliligtas. Mga bata, saan tayo maliligtas? Tama, sa mga kasalanang ating nagawa, ginagawa at gagawin. Nais ng Diyos na tayo ay maligtas mula sa mga ito dahil nais niyan tayo ay makasama, nakapiling siya sa kanyang tahanan, sa kanyang kaharian sa langit. Kaya naman, ibinigay niya si Jesus na kanyang anak, nagkakaisa-isang anak,
upang tayo ay ligtas at kung sino mang manampalataya at tumawag sa Kanya ay maliligtas nga. Mga bata, gusto niyo bang maligtas? Siyempre naman, di ba mga bata? Kaya nga natin pinag-aaralan at kinikilala ng lubos ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Mga bata, kung kayo'y naniniwala kay Jesus, kayo ay maliligtas. At kung kayo rin ay tatawag sa kanyang pangalan, kayo rin ay kanyang didinggin at kayo ay maliligtas. Mga bata, gayon din sa ibang tao. Kung sila ay tatawag o kung sila ay tatawag sa Panginoong Diyos sa kanyang pangalan, sila rin ay maliligtas. Lahat ng taong tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kaya naman mga bata, idalangin natin na tulungan tayo ng Diyos na tumawag sa kanyang pangalan. Kung tayo hindi pa nakakilala sa kanya, hilingin natin na tayo kanyang tulungan. At kung kilala na natin si Jesus sa ating mga buhay, ating ibahagi ito sa iba upang sila rin ay makatawag sa Panginoon. Alam niyo ba mga bata, kung tayo ay tatawag ng taos puso, tayo rin ay kanyang maririnig. Gaya na lamang ng pagtawag natin sa ibang tao kung nais natin silang kausapin. Lalo pa ang ating Panginoon na mahal tayo. Mga bata, nais ng Diyos na tayo tumawag sa Kanya upang siya ay makasama sa Kanyang tahanan. At tayo ay makapamuhay ng maayos at masaya. Naintindihan niyo ba mga bata? Kung gayon, basahin ulit natin ito. Roma chapter 10 verse 13. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Para sa ating memory verse mga bata, ang kakabisaduhin lang natin ay ang pangalawang parirala. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Roma 10 verse 13. Para makabisado natin ito mga bata, ang gagawin natin ay missing word. Sa ating drill, meron mawawalang mga salita at hulaan ninyo habang ito'y binabasa. Simulan na natin mga bata. Una, ano kayang nawawalang salita mga bata? Sige nga, basahin nga natin ng sabay-sabay. Roma 10 verse 13. Ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Roma 10 verse 13. Ano yung nawawalang salita mga bata? Tama, maliligtas. Pangalawang salita mga bata. O, dalawa na yung nawawalang salita. Mahulaan nyo kaya ito? Basahin natin ng sabay-sabay. Roma 10 verse 13. Ang lahat ng sa Panginoon. Lahat ba ay nakasagot? Sigurado ako lahat ay nakasagot. Ang galing naman nila. Siguro talagang kabisado nyo na, no? Sige nga, para sa huling salitang nawawala. Handa na ba kayo mga bata? Basahin natin ng sabay-sabay. Ang lahat ng sa. Nakabisado nyo na ba mga bata? Kung oo, ang galing ninyo. Kung hindi pa, may oras pa kayo para magkabisado nito hanggang matapos ang araw na ito. Mga bata, sa pagkakabisado ng ating memory verse, nais ko na kayo ay gumawa ng video ng inyong sarili at isend sa ating group chat sa Facebook. Kung wala naman kayong Facebook, maaari nyo itong ipasend kay teacher na nagtuturo sa inyo ngayong linggong ito. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong kwento? Sa mga nagdaang linggo,
Pinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Nung una, natutunan natin kung paano niya pinahinto ang malakas na bagyo. At nung nakaraang linggo, nakita natin si Jesus ay gumawa ng himala at pinakain niya ang napakaraming tao. Handa na ba kayo makita kung paano niya ipapakita ang kanyang kapangyarihan ngayong linggo? Sige, makinig kang mabuti. Sabihin mo sa iyong katabi. Handa ka na bang makinig? Mga bata, sa ating kwento, makikilala natin ng isang lalaki, ang lalaking nasa larawan. At ang lalaki sa larawan ay isang Samaritano. Siya ay tinatawag na Samaritano dahil siya ay nakatira sa lugar ng Samaria. Nakikita niyo ba sa mapa ang Samaria? Narito ang Samaria. Alam ba ninyo mga bata na ang mga taong nakatira sa Samaria o ang mga Samaritano ay kaaway ng mga Hudyo? Sila ay hindi nagkakasundo sa loob ng mahabang panahon. Ang mga Hudyo naman ay nakatira sa lugar na ito na bahagi rin ng Israel. Iniisip ng mga Hudyo na ang mga Samaritano ay hindi kabahagi sa pangako ng Diyos. Kaya nga, kung sila man ay maglalakbay, imbis na sila ay dumiretso sa Samaria, hindi sila dumadaan sa lugar na ito. Sa halip, dumadaan sila dito o kaya naman sa kabila. Dahil dito, mahirap ang buhay para sa mga Samaritano. Pero ang lalaking ito sa larawan, hindi lang siya Samaritano, meron pa siyang isang masakit na kalagayan. Napapansin mo ba ang kanyang mga balat? Siya ay may sakit sa balat na kung tawagin ay ketong. Siguro napakasakit ang kanyang pakiramdam dahil sa kanyang sakit. At ang nakakalungkot pa, walang lunas o solusyon sa sakit na ito. Kahit anong gamot pa ang kanyang ilagay sa kanyang mga balat ay hindi ito gumagaling. Marahil sinubukan niya na rin ang lahat ng paraan, ngunit wala talaga siyang pag-asa. Itong sakit na ito ay palala lang ng palala. Napakahirap siguro ng kanyang kalagayan. At isa pang nakakalungkot na kalagayan ng mga taong katulad niya na may ketong, sinasabi ng kautusan na hindi sila maaaring tumira kasama ang ibang mga tao. Kailangan nilang iwan ang kanilang tahanan, iwan ang kanilang pamilya at tumira sa malayong lugar kung saan walang mga tao. At kapag may nakita silang taong papalapit, kailangan nilang sumigaw, "Marumi! Marumi!" O sa English, "Unclean! Unclean!" Upang malaman ng mga tao na meron silang sakit at hindi sila lumapit sa kanila. Ang mga taong katulad niya ay hindi gumagaling. Sila ay lumalala hanggang sila ay mamatay. Siguro, siya rin ay nawawalan na ng pag-asa. Wala man lang siyang kahit anong magawa para malutas ang kanyang problema. Nakakalungkot ang kalagayan ng Samaritano na ito. Pero alam niyo ba mga bata, katulad ng Samaritanong may ketong na ito, tayo rin ay may nakalulungkot na kalagayan. At wala tayong maaaring magawa upang iligtas ang ating sarili. Anong kalagayan ito? Ito ang ating kalagayang ng pusong makasalanan. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala. At ang kasalanan ay ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos. At dahil sa kasalanan, tayo ay nahihiwalay sa Diyos at tayo ay mapaparusahan. Tayo rin ay walang pag-asang iligtas ang ating sarili mula sa kaparusahan ng kasalanan. At ito ay isang nakalulungkot
na kalagayan. Katulad na lang ng lalaki sa ating kwento. Siya ay isang Samaritano, siya ay may sakit na ketong, at isa rin siyang makasalanan. Siguro naramdaman niya na wala na talaga siyang pag-asa. Ngunit mga bata, isang araw, narinig niya ang tungkol kay Jesus. At narinig din niya kung gaano makapangyarihan si Jesus at maging ang mga himalang ginawa ni Jesus. Kaya nga, isang araw, nang si Jesus ay patungo sa Jerusalem, mga bata, narito ang Jerusalem, siya ay mula sa Galilea, anong lugar ang madadaanan niya? Madadaanan niya ang Samaria, patungong Jerusalem. Sa palagay mo, sino ang kanyang makikita? Sige, basahin natin mula sa Biblia. Nang papasok na si Jesus sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo. Sino nga ang nakita ni Jesus o sumalubong kay Jesus? Ang 10 ketongin. Kadalasan, ang mga taong may ketong o may sakit na ganito, sila ay namumuhay ng sama-sama, malayo sa ibang tao. Mga bata, sa palagay niyo ba, lalapitan ni Jesus ang mga taong ito? O katulad ng iba, siya rin ay lalayo? Hindi katulad ng ibang tao, si Jesus ay may malasakit at pagmamahal para sa kagaya nila. Si Jesus ay hindi lumayo sa kanila, ngunit pinakinggan ang kanilang nais sabihin. Mga bata, ang pag-ibig ni Jesus, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Napakalaki ng kanyang pag-ibig para sa iyo at para sa lahat. Iba-iba mang lahi, iba-iba mang kulay, iba-iba mang bansa tayo nagmula, ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay pare-pareho at hindi nagbabago. Maging mayaman, mahirap, bata o matanda, at maging katulad ng mga Samaritano at mga ketongin na ito, malaki ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Kaya nga, pinakinggan ni Jesus ang nais nilang sabihin. Basahin natin ulit sa Biblia. Sumigaw sila, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Sinabi nila kay Jesus, "Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin." Alam niyo ba, sinabi ni Jesus sa mga ketongin na ito, "Humayo kayo at magpakita sa mga pari." Sa panahong ito mga bata, ang mga pari ang titingin sa kanilang mga balat kung talagang sila ba ay magaling na, upang sila ay maaari ng payagang bumalik sa kanilang tahanan. Sinabi ito ni Jesus upang sila ay bigyan ng pagkakataon na gumaling. At alam mo ba, sa kanilang pagtayo at silang pagpunta sa pari, lahat sila ay gumaling. Si Jesus lamang ang kanilang naging pag-asa. Word up! Salamat sa Diyos, si Jesus ang aking pag-asa. Thank God, Jesus gives hope. Mga bata, si Jesus lamang ang tangi nating pag-asa. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Dahil siya ang anak ng Diyos na mula sa langit at nabuhay bilang isang tao. Kahit kailanman hindi siya nagkasala, ngunit siya ay pinarusahan sa krus. Tinanggap niya ang parusa para sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay at inilibing. Ngunit sa 3 araw, siya ay muling nabuhay at napagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay, mga bata, tayo ay mayroong pag-asa. Si Jesus ang aking pag-asa.
Maging ang mga kitongin ay meron ding pag-asa sapagkat naroon si Jesus para sa kanila. Sila nga ay gumaling. Ano kayang pakiramdam ng mga lalaking pinagaling ni Jesus? Sa palagay ko, sila ay masayang masaya. Ngunit mga bata, sa 10 pinagaling ni Jesus, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat sa Kanya. Sino yon? Ito ang lalaking Samaritano. Siya ay bumalik ng may pagpupuri at pasasalamat para sa Diyos. Word up! Salamat sa Diyos! Si Jesus ang aking pag-asa. Binago ni Jesus ang kanyang buhay. Siya ay tuluyan ng gumaling. Si Jesus lamang ang naging niyang pag-asa, kaya lubos-lubos ang kanyang pasasalamat para kay Jesus. Tayo rin mga bata, tayo ay iniligtas ni Jesus mula sa kaparusahan ng kasalanan. Ano nga sabi sa atin ng memory verse? Ang lahat ng tumatawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. At dahil tayo ay naligtas ni Jesus sa ating mga kasalanan, anong dapat nating gawin? Katulad ng lalaking ito, dapat tayo ay magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Diyos, at magalak dahil sa Kanyang ginawa para sa atin. Sabay-sabay nating sabihin, salamat sa Diyos. Mas malakas pa, salamat sa Diyos. Isa pang pinakamalakas, salamat sa Diyos. Pakinggan natin mula sa Biblia ang sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at tumayo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Dahil ang Samaritano ay may pananampalatayang kaya siyang pagalingin ni Jesus, ito nga ang nangyari sa kanya. Tayo rin mga bata ay dapat sumampalataya kay Jesus ng buong puso na siya ang dahilan upang tayo ay maligtas, na siya ang ating Panginoon, tagapagligtas at ang ating Diyos. Word up! Salamat sa Diyos! Si Jesus ang aking pag-asa. Mga bata, muling ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan nang pagilingin niya ang mga lalaking kitongin. Nais ipakita ni Jesus na mayroong pag-asa para sa lahat sa kanilang kalagayan ang kasalanan. At nais rin ipakita ni Jesus kung gaano kalaki ang malasakit ang pag-ibig ni Jesus para sa lahat. Ang Diyos ay mapagmahal at ang Diyos ang nagbibigay pag-asa para sa lahat. Alalahanin mo ulit ang ating memory verse, Roma 10:13b. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Kapag tayo ay tumawag kay Hesukristo na ating Panginoon, tayo rin ay maliligtas. Nais ko mga bata na tumawag ka ngayon sa Diyos. At katulad ng Samaritano, lumapit tayo sa Diyos sa panalangin may pasasalamat. Pasalamatan natin ang Diyos. At pwede rin natin sabihin sa iba ang tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pwede niyong sabihin sa inyong kaibigan, pwede kayong mag-post sa inyong Facebook at sabihin kung gaano kayo nagpapasalamat dahil sa Diyos. At higit sa lahat, mabuhay tayo ng may pagsunod, paggalang at papuri para sa Diyos. Gagawin mo ba ito? Tama kung ganun. Sige mga bata, tayo ay magtapos sa panalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at sa oras na ito na ibinigay mo sa amin upang mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po dahil pantay-pantay ang pagmamahal mo sa bawat isa. Tulungan mo po kami na tumawag sa pangalan mo, Panginoon, upang kami ay maligtas. Ingatan mo po kami at protektahan sa araw-araw. Naway may sagawa namin ang lahat ng natutunan namin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. See you next Sunday mga bata. Mag-iingat kayo, laging manalangin at magbasa ng Biblia. Paalam!